Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa Investigador, siniyan sa kanto ng Recto at Avenida, live na live daw ang malalaswang eksena. Ay, ito ka. Kaya nga may answer ako sinasabi ko sa answer ko, bababain mo yung gumagawa ng kalaswan. Yun ang sinasabi namin. Ang laki-laki ng karatula doon, bawal ang mga kolbe nilalagay namin. Agent raw ng PIDEA nagtutulak ng cocaine. Yung sa usapan namin sa cellphone, 550. 1 kilo yun. So, ganun kamahal yung worth ng cocaine na diniman. Ispa sa Makati, strike 2 na sa pagbebenta ng laman. Yung Palasyo Don Pedro, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin sila. Hindi na rin sila nakasuot ng mga sexy dress. At wala na rin sila mga numero. Nung nandun ako sa may bed, sinabihan niya kaagad ako ng extra service, 1.5. Mga kabataang alipin ng teknolohiya at mga Pilipinong kinakalakal sa ibang bansa, ipapasilip sa isang dekadang pag-iimbestiga. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang Investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Umabot sa Philippine Drug Enforcement Agency ang balita. May pasaway na naman na nagbebenta ng cocaine. Pero ang lalo nilang ikinagulat, agent pa mismo siya ng PIDEA. Sa PIDEA Academy, tila bakal na inuhubog sa init ng apoy ang bawat aplikante. Kailangan daw talaga ang ganitong katinding pagsasanay. Ahente ng PIDEA, ang unang-unang trabaho is networking, intelligence work. Pagkatapos sa actual operation, nagpa-participate sila. Dahil ang sasagupain nilang mundo ng iligal na droga, mapanlin lang ang mga usapan, malupit ang mga sangkot at dubhang mapanganib. Bukod sa gagamitin mo utak mo sa paggagawa mo mga analysis, pero sa actual execution, kailangan physically fit ka, mabilis ka tumakbo, alerto ka. Isa si Frederick Corpus na nangarap na maging operatiba ng PIDEA. Nakapagtapos ng kursong criminology pero tila wala sa guwit ng kanyang palad na mapabilang sa PIDEA. Definitely hindi siya ahente ng PIDEA. But noong 2007, isa siya sa mga nag-take ng exam sa PIDEA pero hindi siya pumasa sa examination. Makalipas ang panahon, may natuklasan ng PIDEA. Tila hindi raw tinantanaw ni Frederick ang iligal na droga. Sinabi niya sa akin na safe daw ako dahil isa siyang ahente ng PIDEA. So, habang nagkukwentuhan kami at nagkukwentuhan, nabanggit niya nga na member siya sa isang klase sa PIDEA. Pero kung dati raw nasa panig siya ng PIDEA, ngayon naman daw, bumaliktad na siya. Lahat ng mga hawak niya ay bibenta niya galing sa somewhere. Okay. Kaya ang mga tunay na operatiba, interesado na siya ay makilala. Gusto nilang alamin ang sikretong bumabalot sa kanya. Hinagilap namin si Frederick. Sa Quezon City raw siya naglalagi para sa kanyang special assignment. Pero teka, asan siya? Wala rito. Wala ron. Ang ating bida, tila missing in action. Patuloy na nagmanman ang grupo ng PIDEA. Pero dahil matatyaga ang mga tunay na mga agent, sa wakas, naispatan na rin nila ang sinasabing kuwat na namimeste. Mukhang may katransaksyon siya. Yung sa usapan namin sa cellphone, 550. 1 kilo yun. So, ganun kamahal yung worth ng cocaine na diniman niya. Matikas pala itong si Frederick. Kalkulado ang kanyang mga kilos. Kung hindi niyo siya kilala, maniniwala kayong tunay siyang agent ng PIDEA. Kapansin-pansin din ang mga kasama niyang tila mga lookout. Matalas ang kanilang mga mata. Mukhang handa silang salungating ang sino mang kokontra. Nang dumating ang inihintay ni Frederick, nagsimula na ang deal.
Bumangka na ng gusto, nagbabalat kayo. Matinik daw ito at hari ng duda. So nagkakaroon ngayon ng patayan ng cellphone. Kasi yun ang agreement niya, kailangan magpatay ng cellphone. Tsaka pinapakita niya kap-kap na kailangan walang dala. Nung una kasi naming bili, medyo basat. Sabi niya, meron pang mas maganda doon. Yun ang mga pangkumbinsi niya sa mga customer. Kaya yung dala-dala niyang cocaine ay talagang mabenta. Pero matalino man daw ang matching na iisahan din. Dahil dingid sa kanyang kaalaman, ang akala niyang parokyano, totoo palang agent ng PIDEA. Isang espesyal na sorpresa ang ihahanda ng PIDEA laban sa isang taong muntik na nilang maging kasapi. Susunod